Hello everyone! Today's recipe ay gagawa tayo ng char kway teow with seafoods. Okay, so it is an Indonesian style of stir-fried flat rice noodle dish. Strips of noodles made from rice flour. So try guys and you will love it. Please don't forget to subscribe, like and share. Click the bell for you to keep updated. Alright, so yung gagawin natin guys, since na gagamit tayo ng seafoods today sa ating noodles, ay mayroon tayo ditong prawns and mayroon din tayong crab sticks and mayroon tayong fish balls guys. So ayan, so ito yung ating kway teow noodles. So it's a flat siya guys na noodles. Actually it is an Indonesian, inspired recipe, and it is also a Chinese recipe guys. And here as well sa Malaysia guys ay gumagawa din, and it's one of their favorite noodles guys dito. Okay, so yung char kway teow na sinasabi ko guys, yung ibig sabihin ay stir fried kway teow, or yung noodles na kway teow, yun yung tinatawag nila na kway teow. Alright, so at ito na yung ating mga fish balls guys na gagamitin. So masarap siya guys, and medyo seafoods today, and hindi tayo gagamit ng ibang meat. So mayroon tayong crab sticks as well, and mayroon din tayo dito na mga fish cakes or iba-ibang style ng fish balls guys. Alright, so ayan, so i-cut lang natin siya and into tamang sizes lang guys. And sa ating crab sticks naman ay gumamit lang ako ng 5 sticks ng crab. Okay, so i-cut lang din natin guys. Yung pagkahiwa ko ay 4 cuts lang guys. Okay, and mayroon din tayo ditong leafy vegetables. So kung kahit anong vegetables yung gusto nyo, pwede rin kayong gumamit ng cabbage or kung anong available na vegetables dyan sa inyo guys. So no problem. So more vegetables, more na healthier yung kinakain natin sa ating diet. So ayan na nga guys, and nahiwa na natin yung ating vegetables, and mag-chop lang tayo ng garlic. Okay, mga 4 cloves ng garlic yung ginamit ko. And meron din tayo ditong red chili. Okay, so hindi maanghang yung chili guys. Yung kumbaga parang kakaunting anghang lang, and then pampakulay na rin ang ating kway teow. Okay, so cut lang din tayo ng medium size 1 piece ng onion. Okay, and then hiwa natin siya guys ng ganitong hiwa, yung wedges style na pagkahiwa guys. Alright, so ayan na nga guys, and then mayroon din tayo ditong few onion leaves. Okay, for garnishing naman ito guys, na gagamitin natin later on after na maluto na yung ating fried kway teow. Okay, so sa isang bowl guys, ihalo natin yung ating oyster sauce, mga 2 tablespoons ng oyster sauce. And then mag-add din tayo ng 1 tablespoon ng dark soy sauce. So yung ginagawa ko guys, ihalo ko na siya into 1 sa bowl natin para i-mix na lang natin siya ng water. So mayroon din tayong 2 tablespoons ng light sauce. Actually mga sauce na ginagamit guys, so medyo marami-raming sauce. So depende sa inyo. And then mayroon din akong sweet style sauce, which is 1 tablespoon only. So later on you can add on. Okay, so according sa taste nyo guys. So nag-add ako ng 1/2 cup ng water. So i-stir natin siya guys until na matunaw yung ating mga sauce. Okay, and set aside natin yan. So ayan na nga guys, and then ito na naka-ready na, all set na guys, and ready to cook yung ating mga ingredients. Mayroon tayong 2 itlog,
yung ating noodles, yung ating mix na sauce. Okay, yung ating seafoods, and then yung ating vegetables. And then, so, mag-start na tayo. Meron din tayo ditong pepper powder. So, na-notice nyo guys na wala tayong salt. Kasi mayroon na tayong mix ng mga sauce. Okay. So, magluto na tayo. And then, igisa lang natin yung ating garlic. And, ayan na nga guys, sa kakaunting mantika. So, igisa lang natin siya guys na until yung ating garlic ay maluluto. So, i-add na rin natin yung ating onions. And, gisa. And, hintayin natin ng mga ilang minuto na mag-change yung ating onions. Okay. So, kailangan yung ating onions ay medyo pinkish and medyo light brown siya guys na luto na yung ating onions bago natin ilagay yung ating next na ingredients. So, yung next natin ilalagay dyan ay yung ating sliced chili. Okay, yung red chilies natin guys na kinat guys. So, ayan, i-add na natin and then mix again until na maluto together guys. O, ayan, napaka-simple and napakadali lang nito guys gawin dahil sobrang bilis niyang maluto guys. Alright, so, ayan. And, ilagay na rin natin guys yung ating egg. So, i-crack lang natin yung ating dalawang eggs. Usually guys dito sa mga fried noodles nila ay naglalagay talaga sila ng eggs. So, sa atin naman na style na mga pansit or whatever na mga noodles na niluluto natin ay hindi tayo, kumbaga parang hindi tayo talaga naglalagay ng itlog. So, yan guys, at ihalo lang natin ng maigi hanggang sa magiging mix na yung ating itlog dyan guys. So, ayan. So, hintayin natin hanggang sa tumigas yan guys. And, saka na lang din natin ilagay yung ating seafood. So, ayan na nga guys. So, more seafoods, more sarap-sarap. So, ayan na nga guys. Ihalo na lang natin until na maluto yung ating seafood. Sobrang bilis nito guys kasi hindi naman to kailangang ilaga mo ng hanggang lumambot. Dahil yung seafoods natin ay napakabilis at napakadali siyang lutuin. Alright. So, ayan. So, after nito ay maglagay na tayo guys ng ating pepper powder. So, lagyan natin ng pepper powder para lalong sumarap ang ating pansit or yung ating kway teow noodles. Okay. So, ayan. And, ihalo na lang natin guys. Ayan. In just a few minutes guys, ay pwede na nating ilagay yung ating mix na sauce. Okay, so pagka mag-change na yung kulay ng ating shrimp, yung ating mga seafoods dyan guys na luto na siya or medyo half cook, ay pwede na natin ilagay yung ating combined sauce. So this time, ilagay na natin siya. So ayan. So, lagi ko yung ginagawa guys na kino-combine ko na yung aking mga sauce na gagamitin. So, ayan, may remaining pa yan. So, lagyan natin ng kaunting tubig and then saka natin siya halo ulit. O, ayan. And, i-mix natin hanggang sa magiging even or mahalo ng husto yung ating ingredients, guys. Yung ating seafoods ay magkakalasa. Yan. So, sobrang bilis lang yan, guys. And, anyway, sa atin, guys, parang hindi ko nakita yung ganitong noodles. Kasi karamihan sa atin sanay tayo sa mga pansit and yung mga glass noodles and yung bihon, ganyan. So, dito guys ay gumagamit sila. Now, pwede na natin guys ilagay yung ating noodles. So, yung flat noodles natin which is napakabilis at napakadali niyang lutuin guys. So, kakaunting tubig lang talaga ang inilagay ko yan dyan guys. So, ayan, yung tamang-tama lang na medyo lumambot lang yung ating noodles and mabilis na yan guys maluto. So, wag sobrang tubig kasi maano siya guys, napaka sensitive ng ating noodles. Medyo pagka sobrang dami ng tubig na ilalagay mo, maano siya, watery and magiging soggy siya guys. So, I don't like it. So, ayan, kakaunti lang. And, ayan, halo-halo until na pwede na natin ilagay yung ating
vegetables. Unahin natin ito guys, yung medyo matigas na parte ng ating vegetables. Huwag muna natin ilagay yung leaves guys kasi ayoko na masobrahan ng luto or magiging overcooked yung dahon. Okay, so ayan, yung matigas na parte muna yung ilagay natin. So depende guys, pwede kayong maglagay ng carrots also. Pwede kayong maglagay ng iba pang mga dahon-dahon na gusto nyo guys. So ayan. So ihalo natin ng mga ilang minuto para maluto yung stem part ng ating vegetables. So ayan guys. So actually sobrang sarap nito guys. Gustong-gusto ng alaga ko to. So ngayon ay saka ko na inilagay yung dahon ng ating vegetables para hindi siya guys ma-overcooked. Okay, so tikman-tikman nyo din guys kung tama na yung lasa. So kung kailanganin nyo guys na mag-add kayo ng kaunting sauce, oyster or kahit na ano, ay dagdagan nyo na lang guys. So ayan na nga at malapit nang maluto yung ating char kway teow or stir-fried kway teow. Okay, so ayan yung tawag nila dito guys. Parang mga iba-ibang pangalan na ganyan. Okay, so in just a few minutes guys, ay pwede na nating serve or i-serve yung ating mainit-init pa guys na noodles. So ayan. So wag i-overcook yung dahon guys kasi maliban sa pangit tingnan ay mas masarap yung hindi overcooked. O diba? So ayan na nga guys, and then nakikita niyo na tamang-tama lang yung kulay and yung tamang-tama as in makikita mo na masarap siya guys. Okay, so after neto ay pagka maluto na yan guys, pwede na natin i-add yung ating garnishings. Okay, so once na i-serve nyo yan guys sa mga serving plates ninyo, ay pwede nyo nang i-garnish ng onion leaves na tinat natin okay kanina. So yan na nga guys, and maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. I hope na gustuhan ninyo ang ating recipe today, char kway teow. Okay, so check nyo guys yung ating iba pang mga videos dyan down sa ating mga uploaded videos. Maraming mga napaka-simple, napaka-budget friendly na mga recipes dyan guys. Ayan na nga, unfinished na yung ating today na recipe, char kway teow. So pwede na natin i-serve yan guys. And I hope you guys enjoyed our recipe today. Please try guys, napakadali lang guys. And napaka-simple. So, walang daming, sat-sat guys. Napakadali niyang gawin. Okay guys, maraming salamat again and hope to see you again in my next videos. Thank you very much for watching and please don't forget to subscribe, like, and share and click the bell for you guys to keep updated. Bye!